Dehado raw ang kandidatong i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos bilang susunod na presidente dahil nananatiling malakas ang suporta kay Vice President Sara Duterte ayon sa isang opisyal ng survey firm ng Pulse Asia. Habang papalapit ang 2028, malabo na rin daw umangat ang trust at approval rating ng Pangulo, lalo na sa Mindanao. Ang detalye sa Politico Update ni Carol T. Nangabante. Magiging malaking hamon para sa administrasyon ang pagpili ng makakatapat ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Yan ay dahil malakas ang suporta para sa kanya sa Visayas at Mindanao. Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, pinakamataas ang disapproval rating ni Marcos sa Mindanao. Samantalang doon naman na mayagpag ang approval rating ni Duterte. Para kay Pulse Asia Research Director Ana Tabunda, ipinahihiwatig lamang ng survey ang matatag na suporta para kay Duterte sa labas ng Luzon. Kaya dapat daw manggaling sa Visayas ang manok ng administrasyon. The effect of the endorsement of President Marcos will be nil. They can't just rely on Balance Luzon. Although Balance Luzon is much larger, Balance Luzon is like Visayas and Mindanao combined. They will have to get support from Visayas and Mindanao. In the case of the presidency in 2028, it's going to be hard to find someone who can draw away support from Sara in Mindanao. So they may have to look at a candidate who can draw support, not necessarily be from Visayas, but can draw support from Visayas. Bagamat bahagyang tumaas ang trust at approval ratings ni Marcos, naniniwala si Tabunda na mahihirapan na siyang maungusan si Duterte, lalo na sa baluarte nito. I don't think he can improve his trust and approval ratings in Mindanao, considering that there is this rift between the President and Vice President Sara Duterte. In the case of Visayas, he may have to be seen personally looking after the programs that benefit Visayans. Kaya habang atat ang mga kaalyado ng Pangulo na ma-impeach si Duterte, naniniwala si Navotas Congressman Toby Tiangco na mas mainam kung hayaan na lang siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Nauna nang sinabi ni Marcos na exceptional na politiko at maalam sa ekonomiya ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.